hapon mga kabrigada! Ako po si Brigada Hannah Perez at malugod kong inaanyayahan kayong samahan kami ngayong araw ng Martes sa programang nagbibigay tulong at naghahatid ng pag-asa sa mga kabrigada nating nangangailangan. Sa bawat episode ng ating programa, ibabahagi ho namin ang iba't ibang mga kwento ng pag-asa, kabayanihan at pagbabago na nagmumula sa brigadahan. Ito ang programa na nagpapakita ng ganda ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa ating kapwa. Ito ang Brigadahan, One Tahanan. Para sa ating tampok ngayong hapon. Kauna-unahang Miss Pretty Preggy sa Olongapo isinagawa kasabay ang Buntis Day. At mag-asawang bedridden sa Sorsogon, binigyang tulong ng Brigadahan, One Tahanan. Lahat ng yan dito lang ho sa Brigadahan, One Tahanan. Mga brigada, naniniwala tayong hindi kailanman naging madali ang maging isang ina. Maraming kailangang paghandaan at pagdaanan mula sa pagbabago sa pisikal hanggang sa emotional aspect. Kaya mahalaga na naaalagaan sila ng tama. Mga tatay, mga husband, importante rin na binibigyan natin sila ng oras at ika nga, time to shine. Narito ang kauna-unahang Miss Pretty Preggy 2023 kasabay ng Buntis Day sa Olongapo City. Ang sakripisyo ng isang ina ay hindi matutumbasan ng anumang karera. Mula sa pagbubuntis, panganganak, hanggang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa panahon pa lamang ng pagbubuntis ay hindi na madali ang pinagdadaanan kaya mahalagang ito ay pinaghahandaan. Importante rin ang suporta mula sa kabiyak at pamilya kaya mahalagang nabibigyan natin ang kinoronahan bilang Miss Pretty Preggy 2023. Sa Q&A ay kanyang ibinahagi ang naging mahirap na yugto ng pagiging isang ina. Ito ay nang siya ay maging solo parent noon sa 2 anak. Sa kabila nito ay naging matatag si Frizel at sa ikalawang pagkakataon ay nakatagpo ng kanyang katuwang na buong buo ang suporta nito sa kanya. Sa tingin mo, ano ang pinakamahirap na yugto o bahagi ng pagiging isang ina at bakit? Yung naging bahagi yun ng aking pagiging ina ay yung naging solo parent ko ako. Lahat ng sakripisyo sa 2 anak ko, lahat ko binigay ko. And then, naging mother na po ako sa aking pangalawa. Ang masasabi ko lang po, nasusunod ko na po lahat ng ginawa kong sakripisyo sa 2 anak ko. Kaya salamat din po na nakayanan ko kahit na ako lang talaga. And thank you. Nagpasalamat din si Frizel sa brigada at mga sponsors dahil nagkaroon sila ng pagkakataong makasali sa ganitong aktibidad. Hinikayat rin ito ang iba pang mamis na sumali sa mga ganitong pageant at ipakita ang kanilang kakayanan. Sa mga mamis po na gustong itry yung pagiging pageant na to, huwag po kayong mahiya. Alagaan po natin si baby. Maraming salamat po. Si Liza de Los Santos naman ang tinanghal na first runner-up at second runner-up si Luzelle El Tagonde. Kapwa nag-uwi ng cash prizes ang 3, plaque, trophy at iba pang package mula sa Brigada Group at ilang mga sponsors.
Samantala kasabay rin ito ay ang Buntis Day kung saan 26 na mga buntis naman ang tumanggap ng Mom's Kit. Nag-uwi rin ang mga ito ng iba't ibang papremyo mula sa ating mga cash prizes hanggang sa iba't ibang kagamitan para sa kanilang mga babies mula sa ating paraffol. Ang health center naman sa pamamagitan ni midwife Luz Zimswangko ay nagbahagi rin ng mga importanteng impormasyon sa mga ina na kinakailangan para sa mas ligtas na pagbubuntis. Sila ang ating katuwang para maisakatuparan ang programang ito sa pamamagitan ng Brigadahan 1 Tahanan at ng Moms Love ES1. Nais nating kahit ilang oras man lamang ay mapangiti at mapasaya ang ating mga ina na hindi nagsasawang sa atin ay kumalinga. Ika nga, sila ang madalas maagang nagigising pero huling natutulog para tayo'y mapagsilbihan sapagkat ang pagmamahal ng isang nanay sa kanyang anak at pamilya ay hindi natatapos kahit na siya ay lumabo na ang paningin o humina na ang tuhod dahil sa pagtanda. In the heart of changing lives. Maraming salamat sa ating brigada team mula dyan sa Olongapo and congratulations sa lahat ng mga nakilahok na mga Miss Pretty Preggy mula dyan sa Olongapo City. Samantala mga kabrigada, ang Brigadahan 1 Tahanan kasama ho ang Kabrigada Foundation Incorporated ay nagbukas ng bank account. Tara ihatid ang inyong mga tulong. Para sa cash donations, maaari ho kayong magdeposito sa security bank account number na naka-flash sa inyong mga TV screens. Para naman ho sa in-kind donations, ipadala mga ito sa Brigada Complex na matatagpuan dito lang ho sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Mga kabrigada, wag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Brigadahan 1 Tahanan. At nagbabalik ho tayo sa Brigadahan 1 Tahanan. Uy, sa ating mga kabrigadang manonood sa atin ngayon, another day, reminder ho sa lahat ng mga nanay at tatay sa inyong mga tahanan. Siguraduhin ho natin na mabigyan natin ang ating mga anak ng sapat na nutrisyon. Responsibilidad ho ng mga magulang na tutukan ang first 1,000 days ng mga anak nang sa ganun ay maiwasang maging stunted sila pagdating ng panahon. Ang stunting ho ay isang kondisyon ng isang bata ng pagpigil ng paglago ng utak at pagdevelop ng tangkad dahil sa maling nutrisyon, paulit-ulit na impeksyon at hindi sapat na psychosocial stimulation. Ang End Stunting Now ang advokasya ho ng Brigada Group upang matulukan ang silent pandemic na ating kinakaharap ngayon. Maraming mga batang bansot. Minsan, hindi natin namamalayan na maraming kabataan na palang naaapektuhan dahil sa kakulangan ng kamalayan at kaalaman. Kaya naman, sabay-sabay ho nating aralin kung paano ito masumpungan at matigil. Sana ay magsilbi itong paalala sa lahat ng mga kababaihan na pangalagaan natin ng ating mga katawan, lalong-lalo na kapag tayo ay nagbubuntis. Sabay-sabay nating isulong at isigaw, End Stunting Now. Mga kabrigada, para sa ating pangalawang kwento ngayong hapon, isa sa sinumpaan sa altar ng isang mag-asawa sa oras ng kanilang kasal ay ang magsasama sila sa hirap at ginhawa till death do us part. Ito ho, ang pinatunayan ng mag-asawang Ruben at Rosalinda. Ang mag-asawang bedridden na natulungan ng Brigadahan 1 Tahanan. Panoorin ho natin ito. Hagulhol at luha na lang ang tugon ni Tatay Ruben habang ikinukwento ang karanasan nilang mag-asawa na sa ngayon ay nakakaranas ng matinding dagok sa kanilang buhay. Si Tatay Ruben at Nanay Rosalinda ay hindi na makalakad dahil sa kanilang karamdaman. Nalumpo at hindi na makalakad si Tatay Ruben habang si Nanay Rosalinda naman ay kahit papano ay nakakalakad pa ngunit kinakailangan na ng alalay o kung hindi naman ay sumasabit sa mga sulok at dingding ng kanilang bahay.
Pirang taon na po kamo na arog kayan ang sitwasyon nindo? Ako batog sa paglabak sa iba. Naglabada ako maghapon. Pagka uli ko na alas 5, uyang kang iminuran, amo ako niyan ayo sa di. Nagparabugtaw ko lang ini tapos uyang kang naginuman ako sin mga ngaya, bipinabi kung ano. Dahil manggahapon na Tapos nadublihan ini pag CR ko, nahinlas ako. Kaya ako irog sa di. Si tatay po, mga pirang taon na siyang arugkan man ang sitwasyon. Ano lang ina niyan lang na taon na nakaagi. Kaya nakaano pa man ina, nakakahoy pa, ano pa siya yun. Pag CR niya, yun nakatapos na siya pagpupo. Hindi na siya nakatindog. Inalalaya na lang sa puto ko. Sinisikap ng mag-asawang makagalaw pa kahit papano, nang sa ganon ay hindi naman masyadong mahirapan ang kanilang bunsong anak na alagaan sila. May mga pagkakataon din daw na nadadapa si Tatay Ruben sa pagpupumilit na makalakad pa, bagay na ikinagagalit naman ng kanilang anak. Ako nga ni, kuminsan, pero ako ang paghuna-huna ko man, medyo pakurukun sila naman ang kan patunamong kay kuminsan. Sunto ka lang nga ako pa, kayo na lang ako. Sabi ko man nga, na pwede, kay isipon mo sabi ko, napakapadak ako sa imo ako nakinanal. Umulan mo sa nakupun siya. Imo na yun na, tatarot ko sa nagong, kaya, Ay, naman niya sa'yo, ay, Papa. Yalo-kalungan ako kaya akong minsan, magmahal man ako kay sabi ko, kaya ba, kay sabi nga li, pila nga kami na magmanangod, sabi ko, 5, harain nga. Dahil na rin sa pagkaawa sa kanilang bunsong anak na hanggang sa ngayon ay hindi pa makapag-asawa dahil hindi sila maiwan sa ganoong sitwasyon, sinisikap ni Nanay Rosalinda na magawa ang ilang mga gawaing bahay na sa tingin niya ay kaya pa naman niyang gawin. Ako nga na naglalaba pag yung may kaupod ako. Butang, mairog ako siya nga dito. Butang mo dagdag ko na planggana. Gabi, butang ko ng sabon. Sige, sabon. Hindi ka mismo? Hindi mismo. Ano sabi ko, ang higdaan ko. Labahan. Kaunan. Oo, kaunan. Naantig ang puso ng Brigada News FM Sorsogon sa sitwasyong ito ng mag-asawa. Bilang pagbibigay naman ng konting saya sa kanila, binigyan natin sila ng konting tulong tulad ng foam na mahihigaan, bigas, ilang grocery at isang kahon ng Power Sus-Ubay capsule na kahilingan naman ng mag-asawa na mabigyan sila. May bugas kami sa Indo, gada sarap na box na Power Cell, tapos bago na turugan. Salamat po nun. Opo. Kang gusto na sa Panginoon, sa Indo. Totoong sa munting tulong para sa ating mga kabrigada na nakakaranas ng kabigatan sa buhay, kahit papano ay napapalitan ng lungkot ng saya na makita ang bawat ngiti sa ating kabrigada. Mula dito sa Character City of Bicolanja, Sorsogon City, ako si Brigada Gerard Guam, in the heart of changing lives. Mga kabrigada, ang kwento ho ng mag-asawang ating itinampok ngayong hapon ay ang nagpapatunay na love is patient, love is kind. Diba ho? Na maraming mga mag-asawa ang natetest sa kanilang mga problema sa bahay. Pero ang pinakamahalaga ho ay natututunan nating kumapit sa ating mga sarili. At syempre kumapit sa puong may kapal na hindi
nagiging hadlang ang mga problema, ang mga pagsasakripisyo sa pagpapakita ng totoong pagmamahalan natin sa ating mga partners. Mga partners na ipinagkatiwala ni Lord para sa atin. Kaya naman, bilib tayo sa mga mag-asawang nagpapatunay talaga na till death do us part, na walang makakapuwag sa kanila, only ang kamatayan lang. Kaya naman, maraming salamat sa ating brigada team na talaga namang nagsumikap upang maihandog ang napaka-inspiring story sa ating lahat ng mga kabrigadang nanonood sa atin ngayon. Naway magsilbi itong inspirasyon sa lahat ng mga mommies, daddies na same situation, na ganun din yung kanilang pinagdadaanan. Kaya naman, maraming salamat ho. Sa ating mga kabrigadang kapapanganak lang, ito sa ating mga first-time mommies at mga daddies na rin na pinipilit maging hands-on sa kanilang babies o kanilang sa mga mag-iina nila. Bukod ho sa breast milk ni mami, ay mahalaga rin na mabigyan ng food supplement si baby upang masiguro na mapunan ang kakulangang nutrients sa kanyang katawan. Huwag na huwag ho nating hahayaang maging kaawa-awa ang kinabukasan ng inyong mga anak. Siguraduhin ang malusog na pangangatawan ni baby, lalong-lalo na sa kanyang first 1,000 days. Maaasahan ang Yummy Vit para sa kanyang malusog na overall at growth development dahil sagana ito sa vitamins A, B, C, D at E. Lahat na sagana ito. Mayaman din ito sa minerals tulad ng calcium, sodium at zinc. May high source pa of amino acids na talaga namang nakakatulong dahil sa sangkap nitong lysine, taurine at chlorella growth factor. Bigyan ng sapat na nutrients si baby para lumaki siyang healthy. Kaya naman, mga kabrigada, 48 days to go na lang ho. Pasko na. Advance Merry Christmas sa lahat ng ating mga kabrigada. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong araw ng Martes, mga kabrigada. Asahan niyo po tuloy-tuloy na pamimigay ng inspirasyon at mga kwento ng buhay na punong-puno ng pag-asa tuwing hapon mo yan mula alas 5:30 hanggang alas 6 para tungayan ang kabayanihan ng bawat kabrigada natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa muli po ako si Brigada Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ito pa rin ho, ang Brigadahan, One Tahanan.